na isulat na libro, and thousand of quotes. Kilala po siya dyan. Rapid rin po yung kanyang success, but then, during his success po sa kanyang career, na-distract po yung success niya dahil nakulong po siya. Yung kanyang pagkakakulong is because of his homosexuality. Nagkaroon po siya ng mga relationship with different na kapwa niya lalaki. Na-prosecute din po siya at siya ay namatay. In the end, namatay po siya sa sakit na meningitis. Meningitis, yan. Noong 1900, biluin niyo kung gano'n na siya kaluma. Ayan. Dito tayo sa bago. Yan, si Diwata. Alam rin naman po natin yung rapid rise ni Diwata. Diba? Sa Pilipinas, ang dali lang pong sumikat ngayon eh. Ma-vlog ka lang, kaya dami rin pong natutulungan ng mga maliliit na negosyo, karinderya, turo-turo. Pag na-vlog sila, talagang tinutubog po. At ganun po yung nangyari kay Diwata. Talagang pinipilahan po siya. Kailangan mo ng pasensya para makakain ng kanyang pares. Pero, sa kabila po sa rulong po ng kanyang success, bigla nagkaroon din po siya ng downfall. Kasi nandun na siguro na ano rin po yung dumating sa kanya yung yabang, nagmamalaki siya, yung sabi nila yung magaspang daw yung ugali, masungit, ganyan, etc. At nalugi rin po siya kasi naloko po siya ng mga ibang nakipag-business sa kanya. So nakita po natin, parehas po sila na dumating yung rurok ng kanilang success, but then nawala po dahil sa kanilang siguro mga life choices o yung mga pag-uugali po na nangyari sa kanila. And in relation po sa ating pag-uusapan, next slide po. Alam ko po bawat isa sa atin, we are familiar with the life of King Saul. No? Ang kanyang buhay. Napakahaba po ng verses sa Bible mula chapter 8 ng 1 Samuel hanggang 31. Hindi na po natin yung babasahin isa-isa pa. Assignment nyo lang po yun na pero I hope one way or another, meron po kayong clue. Yung highlights po ng buhay ni King Saul. Ayan. Tumayo po tayo saglit. Atin po, babasa lang po tayo ng 4 na verses in relation po sa ating topic. Na 1 Samuel chapter 10 verse 1, tapos tatanong po tayo sa chapter 15 verses 10 to 11, and then chapter 16 verse 1. Amen? Sige, sabay-sabay po tayo. Then Samuel took a flask of oil and poured it on his head, and kissed him and said, "Is it not because the Lord has anointed you commander over his inheritance?" Verse, 10-11 ng chapter 15. Then the word of the Lord came to Samuel, "I regret that I have made Saul king, because he has turned away from me and has not carried out my instruction." And finally, sa chapter 16 po, verse 1, the Lord said to Samuel, "How long will you mourn for Saul, since I have rejected him as king over Israel?" Talo pong lahat ay manalangin. Salamat po, Ama, sa umagang ito, O Diyos. Salamat po sa muling pagkakataon na binigay niyo po sa amin, na kami po ay makapagbulay-bulay ng iyong salita, O Diyos, ng iyong banal na salita, Panginoon, na siya po nagsisilbing gabay, babala, O Lord God, pag-iingat sa buhay ng bawat isa sa amin, O Diyos. At sa umaga pong ito, sa amin pong pag-aaral patungkol sa buhay po ni King Saul, O Lord God, tulungan mo po na maunawaan po namin ito, buksan niyo po ang aming isipan, ang aming mga puso, Panginoon, at anumang pong espiritu ng hindi pagtanggap, pagdududa sa iyong salita, yamin po ito tinatapakan sa pangalan ni Jesus, O Lord God. Lukuban niyo po ng iyong banal na dugo ang lugar na ito, maging ang iyong lingkod, Panginoon. Nawa po, O Lord God, wala po masabi na hindi galing sa iyo, O Lord God, na hindi po makakapagbigay ng kaluwalhatian sa iyo, Panginoon. Itago niyo po ako sa ilalim ng iyong mga pakpak, O Diyos. Salamat po, Ama, sa paglalangis mo sa iyong lingkod at sa paglalangis mo sa iyong salita, O Lord God. Salamat po sa katugumpayan, O Lord God, sa araw na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, nilagay ko po dyan, from crown to frown. Frown, yung simangot. Pwede rin from the throne to be thrown.
no? Naitapon. Mula sa trono na naitapon. Amen. Si Saul, the anointed, sabi ng anak ko, Mama, bakit may ganon? Because sadya kasi, yung anointing niya, hindi nagtagal. No? From Saul the anointed, naging rejected. Ang saklap po ng naging buhay ni Haring Saul. Yan. Tingnan po muna natin, next slide. Ano po ba ang anointing? At ano pong kahalagahan nito? Sa buhay po natin, lalo na po tayong mga mananampalataya. No? Anointing is the ceremonial act of applying oil to a person or object. No? Sa mga tao, nilalangisan, kahit po yung mga bahay natin, o yung sa tingin natin, mga kagamitan natin, that we are setting apart for the Lord. No? Setting apart, consecration, symbol of the Holy Spirit. Alam po natin, yung oil, yung iba po dyan, nilagay ko rin po yung mga water, fire. Pastora Gigi, 2 linggo, pinag-usapan po natin tungkol sa fire. Ano? Andyan rin po yung seal, Holy Spirit, guarantee. No? Pag mayroong Holy Spirit ang isang mananampalataya, nandyan yung guarantee ng presensya ng Panginoon, na anak ka ng Diyos, and yung dove, peace, at saka ang wind. No? Yan po yung mga symbol ng Holy Spirit. Divine selection. Pag nilalangisan, gaya po ng nangyari po kay King Saul, nilangisan po siya, no? Nabasa po natin sa chapter 10, pinalangisan po siya ng Diyos kay Samuel dahil pinili po siya. No? Healing and comfort. Nilalangisan rin po natin yung ating mga pinapadalang. Last week, nilangisan ako ni Ate Mercy. Pag-uwi ko, amoy nyo na yata yung ulo ko. Ayan. Ano pong kahalagahan ng anointing? Ano pong nagagawa nito? Hindi po ito magic, pero naniniwala po tayo na nandun na na-empower for service para sa Panginoon. Lahat po ng nilalakisan ng Panginoon. Anointing equips believers with divine power to perform spiritual duties. Kasi kinikilala po natin that even though halimbawa po, naipag-pray ni Bishop, naipag-pray ng isang pastor, tas gumaling. Naniniwala po tayo na hindi yung pastor o si Bishop ang nagpagaling, kundi ginamit lang po siya ng Panginoon for, magkaroon siya ng divine power to perform yung mga duties na yun. Tapos meron rin po, nagkakaroon rin po ng divine authority. Yan, healing of the sick, protection against evil. Diba? Din po sa Psalms 23:5, you anoint me with oil. Diba? Yun po yung yung sa the Lord is my shepherd. At representation din po ang anointing of the Messiah. Diba ang meaning po ng pangalan ni Jesus Christ is the Messiah, which is anointed. Yan. Next slide po. Yan. Makikita po natin, yan. Hindi ko sigurado kung si King Saul nga yan, pero medyo bago-bago siya, so malamang hindi si King Saul yan. Yan. Makikita po natin from chapter 8 ng 1 Samuel na matanda na po doon si Propetang Samuel. No? Naalala niyo po, 1 year ago, ang tinuro ko po naman is yung calling, yung pagkakatawag ng Diyos kay Samuel. Na akala niya si Eli ang tumatawag sa kanya. Yan. Yan. Matanda na po si Propetang Samuel dito, kaya ang mga Israelita, anong sabi nila? Give us a king. Sa verse 6. Give us a king. At yung pong paghinging yon ng mga Israelita, ikinalangkot po yon ni Propetang Samuel. Bakit? Kasi nga, syempre, para sa kanya, siya po yung actually namumuno sa mga Israelita noon. Bilang judge, bilang propeta, bilang priest. Yan po yung naging role ni Samuel noon. Tapos ngayon, na matanda na siya, considering na meron po siyang 2 anak, meron siyang 2 anak na in-appoint niya rin bilang judges, but dahil sila ay nasa Beersheba, nung ginagawa kaya nila sa Beersheba, siguro lagi silang lasing doon, umiinom sila ng beer. Yan. Sila po yung mga appointed judges, pero hindi po sila lumakad ng ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Namuno sila ng may dishonest prophet, yung kunwari nagmamagandang loob, pero sa likod nun, meron siyang ibang intention. May mga ibang prophet po sila. Sila ay nanliling lang at hindi rin po makatarungan ng kanilang panghusga. Kaya humiling ng isang hari ang mga Israelita. Nakalimutan nila that their present situation, sabihin na natin ang gobyerno nila, is theocracy.
No? Meaning that God ang namumuno sa kanila. So they want to move from theocracy to monarchy. Hindi sapat sa kanila, nalimutan nila ang tunay na hari. Awit natin, Hari ng mga hari, ikaw lamang ang tunay na Diyos. Amen. Yun po yung totoo. Amen. Bagamat merong mga hari po yung mga ibang bansa ngayon. Ganun kasi ang gustong mangyari ng Israel nung humihingi sila kay Prophet Samuel ng give us a king. Kasi gusto nila isang hari na nakikita nila, isang hari na marahil humihingang katulad nila, isang hari na malalapitan agad nila, na kung saan magkakaroon sila ng comfort. Diba? Ganun ang gusto nilang hari. Hindi nila naisip na nandiyan ang Diyos. And yung pong presence ng Panginoon nung panahon na yun, talagang very evident. No, nakita po natin nung sila ay naglakbay from, pinalaya sila ng Panginoon from Egypt hanggang sa wilderness, hindi nawala ang presensya ng Panginoon sa kanila. And hindi rin na-surprise ang ating Panginoon na humihingi sila ng hari. Kasi sabi nga ng Diyos kay Propetang Samuel dun sa chapter 8 ng 1 Samuel, sabi niya, huwag kang malungkot dahil hindi ikaw ang tinatalikuran nila. Hindi ikaw ang nire-reject nila. Pero ako, sabi gano'n ng Panginoon. Biruin niyo po yun, no? Napakabait po ng ating Diyos, napakatapat po ng kanyang pagmamahal, very unconditional, kasi kahit na siya ay ilang beses tinatalikuran, sa Book of Judges po makikita natin, laging, then the people of the Lord did what is good according to their eyes. Laging ganon. Paulit-ulit na routine. Pag napapahamak na naman sila, lulusubin na naman sila ng kaaway, lalapit na naman sila sa Diyos, hihingi ng tulong. Lagi na lang pong ganon. So ang Panginoon, hindi na siya na-surprise na darating ang araw, hihingi ng hari itong aking bayan, itong aking piniling bayan. Amen? Ang naging problema lang po doon, people turning to people, nalimutan nila na ang totoong source po ng lahat ng ito, ng kanilang pangangailangan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Amen? Kasangkapan lang ang mga tao, ang mga hari, ang mga propeta, ang mga hukom. God is still the one who reigns. He is sovereign and He is in control. Amen? Makikita po natin, sinulat ko rin po dyan, sa 1 Samuel chapter 9 verse 2, nakakaano kung paano din-describe si Saul, no? Sabi siya, there was not a more handsome person than he among the children of Israel. From his shoulders upward, he was taller than any of the people. Ibig sabihin, pinakapogi, no? Tall and handsome. Hindi ko alam kung dark siya, pero siguro mapuputi kasi mga taga-Israel mapuputi. Di ba po mapupos siya, oh? So, ang gwapo siguro kung sa panahon natin, heartthrob, head turner, lahat ng mga babae doon, siguro may gusto sa kanya. Isa yun sa, sabihin na natin, magandang outward na katangian ni Saul. Ang ibig sabihin po ng Saul sa Hebrew ay asked or prayed for. Tunay nga po kasi di ba, they asked for a king and ibinigay ng Panginoon si Saul. Saul was the son of Kish, galing po sa tribe ni Benjamin. Ayan, yung third point, most handsome person among the children of God. Kung isipin po natin, perfect candidate for a king. No? Kung sa binata man, yun nga, maraming nagkakagusto sa kanya. And he was also the anointed by God through the prophet Samuel, but ended rejected. No? Yun yung masaklap sa naging buhay po ni Haring Saul. Siya po ang kauna-unang hari ng Israel, and 30 years old lamang po siya nung siya'y naging hari, at siya po'y naghari sa loob ng 40 years. Yan po'y makikita natin sa chapter 9 ng 1 Samuel. His cause of death was suicide. May idea po kayo kung anong klaseng suicide ang ginawa niya? Kung isipin po natin, si Judas, nag-suicide rin siya. He hung himself. Bakit siya nagkaroon ng Bakit siya nag-suicide? Mamaya na po natin yun. Nasa panghuling videos ko po yun. Yan. Makikita po natin, ngayong umaga nito, next slide po, reasons why King Saul lost his anointing. Sabihin natin, nawawala palang anointing. Opo. Amen. Gaya po ng ating kaligtasan,
anointing, dapat po yan, pinaka-iingatan po natin. Amen. Hindi po, kumbaga, na-anoint ka ngayon, kahit anong gawin mo, kahit lumabag ka sa, ma-display sa iyo ang Panginoon, anointed ka pa rin. Amen. We will look at the life of King Saul. Meron pong 7 bagay. Pasensya na po kayo, pero 7 talaga siya. Yun yung nakita ko. Amen. Unang bagay, impatience. No? Makikita po natin ito sa chapter 10 and chapter 13. Sabi po dito, Go down ahead of me to Gilgal. I will surely come down to you to sacrifice burnt offerings and fellowship offerings. But you must wait 7 days. Ilang araw? 7 days. Until I come to you and tell you what you are to do. Sa chapter 12 po yan. Yan yung panahon na kalalangis lang kay King Saul ni Samuel. Yan. And sa chapter 30 naman po, he waited 7 days, the time set by Samuel, but Samuel did not come to Gilgal. Nakaraan ng 7 araw, hindi pa rin siya dumating. And Saul's men began to scatter. Nagkalat-kalat na sila. Kasi yan po, nagkaroon sila ng takot eh. Yung iba, iniwan na siya ng mga kasama niya. Yung iba, nagpunta sila sa kuweba, nagtago sa malalaking bato. Marami po sila, naghiwa-hiwalay na po sila. And siya na lang po ang natira doon. May ilang kasama siya, pero nanginginig na rin po sa takot yung mga kasama niya doon. And sabi po dito, sabi ni Saul, bring me the burnt offering and the fellowship offerings. And Saul offered up the burnt offering. No? Gumawa po siya ng isang bagay na hindi niya dapat gawin. Na si Prophet Samuel po yung dapat gagawa nun. Magbigay ng offering. Impatience. Yan po yung isang unang bagay na naging dahilan kung bakit nawala ang anointing po ni King Saul. Sino po dito matyagang mag-intay? Amen. Yung iba parang hindi nila lang Mahaba ang pasensya. No? Pero totoo naman po, sa atin pong paghihintay, nakakainip talaga. Buti na lang po ngayon, pwede ka na magbayad ng boleta sa co-op, sa app, online. Pero dati, talagang pumipila ka sa posta. Kailangan mo mag-ferry para lang magbayad ng boleta. Ganun din po sa kustura. No? Maging yung pag-iintay natin ng Cittadinanza, ng dekreto ng Cittadinanza. Ang tagal nun bago gumalaw yung fase ko, bago mabigay yung dekreto. Kaya, alam ko po na ang struggle ay totoo. Pagdating po sa paghihintay, pagdating sa pagkakaroon ng pasensya. Pero makikita rin po natin that patience is a virtue. Diba? Isa pong magandang katangian sa isang tao na merong mapasensya. Mapagpasensya. Tingnan mo nga yung katabi mo, kung mukhang mapasensya. Yung meron ka pong ability, no, to wait calmly. Hindi yung nag-iintay ka nga, pero lamenta ka ng lamenta. No? Nag-iintay ka na i-post mo pa. Diba? May hashtag pa yan. Patience is yan. Kaya nating mag-endure ng mga delays. Kasi diba, kung iisipin po natin, delays, pag-iingat rin po ng Diyos yan eh. Minsan, yung protection din po ng Panginoon sa atin. Lalo na po yung mga flight na na-cancel. No? Wag po tayong madidismaya. Kasi it is always God's protection. Kayang i-tolerate ang adversity without frustration. Hindi ka basta-basta na-prostrate. Isa daw po itong commendable na character. Kung meron kang pasensya, kung kaya mong mag-intay, magtiis, no? Commendable po ang iyong character. Kasi kung isipin po natin, wala din naman po tayong magagawa. Naalala niyo po yung tinuro ni Paring Harry sa self-control, diba? Sinusurrender natin sa Panginoon yung mga bagay that we are not in control. Amen? Kasi kesa makipaglaban tayo, maglamenta tayo na maglamenta, kilalanan lang natin, Lord, you are in control. Ano man yung sitwasyon ko ngayon, hindi ko man po ito, Lord, maintindihan. Amen? You are in control. No? Pero makikita po natin, si Saul, nainip siya. 7 days lang kasing sabi ni Samuel 7 days na wala. Ang masakala po nun, kung makikita natin the following verse, siguro umuusok-usok pa yung burnt offerings, dumating si Samuel.
Di ba? Imagine niyo po yung danger ng pagiging impatient. Siguro sa isip-isip niya, gagawa na ako ng paraan. Kailangan, natatakot na siya dun sa instance na yun eh. Minsan ganun din po tayo, naiinip tayo sa sagot ng Diyos. No? Lord, naiinip na ako, kailan ba yung bahay na pinapanalangin ko? Naiinip na ako, kailan ba magbabago yung asawa ko? Kailan ba magbabago yung anak ko? Yun pa lang, pinabago ng Diyos tayo. Habang tayo nag-iintay. Amen? No? Habang pinapanalangin natin yung tao na, Lord, baguhin mo naman siya. Hindi natin ang unawaan, Lord, ako palang binabago mo. Kung paano ko siya nakikita. No? Nagrema sa akin yun, meron akong kaibigan na sabi niya, yung mga, last point ko pa yun actually, hindi, meron naman, pala, yung kaya nating i-endure yung mga difficult people and difficult situation. Amen? Yung kaya nating pakisamahan na. Bakit? Kasi alam natin, na-recognize natin that even the difficult people and the difficult situation, they are using, God is using them to sanctify us. Amen? Para hubugin ang ating character. So, pasalamatan natin ang Panginoon. Lord, salamat po sa kapatid ko, salamat po sa asawa ko, salamat po sa anak ko, na kahit po hindi ko siya nakasundo, you are using them to sanctify me. Tayo po ang binabago ng Panginoon. Amen? Minsan, gusto natin hali-hali tayo sa Batangas man. Hali-hali tayo, bara-bara tayo, pangungunahan natin ang Diyos. Gusto natin mas marunong pa tayo sa Diyos. Pero nakalimutan natin, God knows better. Amen? Bakit hindi tayo magtitiwala sa Panginoon na may likha ng ating buhay? Sa Panginoon na nagmamay-ari sa atin? Amen? Sa Panginoon na may hawak ng blueprint ng ating buhay, ng future natin. Amen? And He is not surprised sa mga nangyayari sa buhay natin. He knows better. Kaya nga po, God rewards those who wait upon Him patiently. Isaiah 40:31. But those who hope in the Lord shall renew their strength. Gaya ng? Bibigyan tayo ng strength. Gaya ng? Agila. Diba? At maraming beses ko na rin po nasabi, pero nakakamangha po kasi yung description dito na strength gaya ng agila, na to think ang agila ay nag-iisang ibon na kayang lumusob sa bagyo, kayang lumipad above the storm, hindi natin tatakasan yung mga problema natin. Hindi natin tataguan o tatanggihan yung mga nangyayaring pangit sa atin. Yung strength na ibibigay sa atin ng Panginoon is para harapin ang mga problema. Kasi yung strength na yon hindi sa atin nagmumula, kundi mula sa Panginoon. Amen. Amen? That's why, valid po ba na maghihintay sa ating Panginoon? Worth it po ba na magtiwala sa Kanya? Na magkaroon ng patience? Na hindi natin siya pangunahan? Amen? Amen. Unang bagay po nang naging dahilan kung bakit nawala ang anointing ni Saul is his impatience. Mapagpasensya ka ba sa mga tinuturuan mo? Hindi niya makabisado yung verse. Hindi niya makabisado yung mga key. Hindi niya makuha-kuha yung tono. Pa-check po natin ang ating mga puso sa Panginoon. Patience is a fruit of the Holy Spirit. Alam po natin yan. Galatians 5:22-23. Sa verse 13 po, kung bababa po tayo, the same chapter ng 13, chapter 13, verse 13-14, sabi po dyan ni Samuel, you have done a foolish thing. Masama, pangit yung ginawa mo. Pinangunahan mo. Sinabihan na kita. Nalimutan agad ni Saul. Sa chapter 10 pa lang sinabi na, nalimutan. Lumipas lang ang ilang chapter. Nalimutan na agad yung bilin ni Prophet Samuel sa kanya. And sa verse 14, sinabi na dito, but now your kingdom will not endure. Tatlong chapter lang nakakalipas. Your kingdom will not endure. The Lord has sought out a man after His own heart. Sino yun? And appointed him ruler of His people. Because you have not kept the Lord's command. Meron pong danger ang walang pasensya. Alam niyo po ako dati, siguro, yung mga unang nagdadrive ako, very impatient din ako. Pag nagdadrive ka, matitest din ang patience mo eh. Lalo na kung sinusundan mo yung matatanda. Ang bagal, kaklaksungan mo ng kaklaksungan.
Pero dinila ko ng Lord doon, lalo na nakapanood ako ng film ng Buongiorno Sbagliato ba yun? Si Russell Crowe, no? Isa siyang psychopathic. Binusinahan siya ng isang babae, and doon na nagkaroon ng chaos yung buhay ng babae niya. Sinundan siya sa gasolina, pinatay yung mga mahal niya sa buhay. Biruin niyo po, doon sabi ko, Lord, tulungan niyo po ako. Hindi na po ako pupusina lagi. Magiging pasyente na po ako. Kasi hindi natin alam, even yung mga naka-encounter natin sa strada, ano bang giorno meron sila? Baka giorno sbagliato rin, baka meron silang daladala rin. So, be patient. Amen? Be patient. We learn to endure even yung mga difficult people. Sabihin nga po natin, difficult people. Difficult people. Amen. Pangalawa po, nakadahilanan. 12:33 na agad. Partial obedience. Yan. Yung pagsunod na kalahati lang. Kung baga man sa trabaho, unfinished. No? Chapter 15, verse 3. Now go, attack the Amalekites and totally destroy all that belongs to them. Sabihin nga po natin, totally. Totally. Do not spare them. Put to death men and women, children and infants, cattle and sheep, camels and donkeys. Tapos po sa babatay sa verse 8 and 9, he took Agag, king of the Amalekites, alive. And all his people, he totally destroyed with the sword. Pero si King Agag, sa susunod, but Saul and the army spared Agag and the best of the sheep and cattle, the fat calves and lambs, everything that was good, lahat ng magaganda, matatabang hayop, hindi nila pinatay. Si King Agag, hindi rin. They were unwilling to destroy completely, but everything that was despised and weak, they totally destroyed. Ano po yung instruction sa verse 3? Totally destroy. Lahat, wala kang ititira. Alam niyo po, nakita ko dito, kung bakit naging dahilan ito. King Agag can be a representation of the foothold of Satan. Merong pinasusurrender sa iyong Panginoon, merong pinatatanggal sa iyong Panginoon, pero Lord, wag naman to. Wag naman tong trabaho ko to, ang laki ng per ora ko dito. Hindi ko sinabing trabaho lang ha. Hindi ko po sinasabing masama magtrabaho. Naging example ko lang po yun. Pero ang sinasabi ko dito, kung magtitira tayo ng isang bagay, ng sabi ng Lord, totally destroyed, like King Agag, that can be a foothold of the enemy sa ating buhay. Amen? Partial obedience from God's perspective is total obedience. Imagine niyo po, sino po dito marunong maglaba? Mapalad po tayo, meron na tayo washing machine. Yan. Yan po ang kauna-unahang washing machine. 1937. Mapalad tayo na meron na tayong washing machine. Pero iniisip ko nga sa Italy dati, walang washing machine, malamig ang tubig, wala rin silang mga heater, kundi mga kamino. Pipigain nila yun, kukusitin nila yun, papaano, lahat mano-mano. Di po ba? Pero imagine niyo rin po, sino po dito yung tinuruan ng mga nanay nila na maglaba? Amen. Kayo po ba pag sinabing maglaba? Lakas na may naglalaba. Salamat, inay. Kayo po ba pag naglalaba, pag sinabing maglaba ka, kukusutin nyo lang, sabonin, sasampay nyo na? Hindi po, di ba? Pagkakusot, babanlawan, at ang pagbabanlaw, hanggat hindi malinaw ang tubig, hanggat may bula, hindi mo siya tatantanan ng pagbabanlaw. Amen? Obedience is like that. Hindi pwedeng partial lang, na pagkakusot mo, pagkasabon mo, isasampay mo na. Amen? Makikita rin po natin, down to verse 22, obedience is better than sacrifice. Diyan po sinabi ni Prophet Samuel yun. Ang dami pang dahilan ni Haring Saul, kung bakit ni-spare niya si King Agag. Nung dumating po si Samuel, siya na ang pumatay. Pinetsi-petsi niya si King Agag. Kasi yun ang sabi ng Diyos
Di po ba? Pag nagbigay ang Diyos ng instruction, pacheck po natin yung puso natin. Lord, sinusunod ko ba lahat ng instruction mo? Amen. It takes faith to obey God. Kasi nga po, hindi naman tayo naniniwala o sumusunod sa mga tao hindi natin kilala. May nakasalubong kang tao, alam mo ba, ganito ganyan, ganito dapat ang gawin mo, maniniwala po ba tayo agad doon? Wala po. Kailangan po, meron tayong pananampalataya doon sa sinusunod natin. Sa John chapter 14:15, sabi po ng Panginoon, if you love me, keep my commandments. Mahal po ba natin ang Panginoon? We keep His commandments. Pero Lord, ang dami naman po, 10. At sabi niyo rin po, isa lang ditong hindi namin magawa. Kasalanan na. That's why we need Jesus. Amen. Hindi natin kaya kahit nga magbigay, hindi natin kaya. Mag-tithes, hindi natin kaya. That's why, isipin natin, Lord, kabawasan to sa pangbayad ko ng boleta, pero Lord, gustong sunod-sundin kita. Ibibigay ko to, Lord. Hindi lang dahil i-bless mo ako, pero gusto kong sundin kita. And I want to honor you in my giving. Amen? Your obedience to God reflects an inner reality of your commitment to Him and love for Him. If you are committed sa Panginoon, kung mahal mo ang Panginoon, obey mo. Gaya po ng ating mga anak, di ba? May mga pagkakataon na sumusuway sila, pero dahil mahal nila tayo, kahit ayaw nila si Pastora Rochelle, sabi, gusto ba ng mga anak ko yung ginagawa nila? Naghuhugas sila ng pinggan, tumutulong sila sa paglilinis ng bahay. Sigurado daw siya na hindi. Pero dahil mahal siya ng mga anak niya, sumusunod sila. Amen? Gano'n rin po tayo sa Panginoon. Kailangan po natin ang ating Panginoong Hesus araw-araw para masunod po natin siya at ang kanyang mga commandments. Amen? At next slide. Pangatlo po, humility gone, self-confidence came. Nung una po, nung kinausap ni Prophet Samuel, I think chapter 9 po yun, si Saul, na dahil, bakit pinili si Saul? Nagsimula lang po yung kwento niya, na si Kish, yung tatay niya, na wala yung 2 asino, so pinahanap, kasama ng isang servant. Hanggang sa paghahanap nila, hindi nila makita, sabi ng servant, merong propeta na galing sa Panginoon na pwede nating pagtanungan. And kinonfirm ng Lord kay Samuel sa verse 17 ng chapter 9, kinonfirm ng Lord kay Samuel na yan na, hanggang verse 21 po yun. Kinonfirm ng Lord kay Samuel na yan na yung sinasabi ko sa iyo na pinili kong magiging hari. Eh, doon po, sa pakikipag-usap ni Samuel kay Saul, sabi niya, bakit po ako? Galing po ako sa pinakamaliit po ang aming tribe at mababang klase lang po ang aming pamilya. Napaka-humble. Di po ba? Napaka-humble. But then, nung siya ay naghari na, nakalimutan niya na yung kanyang pagpapakumbaba. Sa verse 12 po ng chapter 15, dito makikita natin, early in the morning, Samuel got up and went to meet Saul, but he was told, Saul has gone to Carmel. There he has set up a monument in his own honor. Nagtayo na siya ng rebulto para sa kanya, and has turned and gone on down to Gilgal. Sa verse 17 naman po, Samuel said, although you were once as small in your own eyes, did you not become the head of the tribes of Israel? The Lord anointed you king over Israel. Nung una, humble. Nung una, ang paningin niya sa sarili niya, para bang hindi ko rin kaya, gaya ng mga tinatawag, si Moses, etc. Ang dami pong mga tinatawag ng Diyos na talagang ang tingin sa sarili, hindi kaya. Si Saul, ganun rin siya nung una. Pero, anong nangyari? Anyari? Diba? Anong nangyari sa kanya? Umakyat po si Saul sa Mount Carmel, nag-set up siya ng monument to honor his name. Pinuhin niyo po yung self-confidence na nagkaroon siya ngayon. Imbis na i-honor ang Panginoon, siya na ang ino-honor niya, yung sarili niya. Ang sabi po sa John 15:4 and 5, remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine.
Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine and you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Wala naman po talaga tayong magagawa. Pero siya, nakalimot na. 5 chapters later, nagtayo na siya ng monument para sa sarili niya. Sa taas ng Mount Carmel. God resists the proud but gives grace to the humble. James 4:6. Kaya nga po yung mga pagkakataong binibigay sa atin ng Panginoon na magamit, hindi po yan pagkakataon actually to shine. Kundi hahayaan natin na magningning ay ang Panginoon. Amen? Pagka lagi ng pangalan natin o yung galing natin ang nagiging bida, matakot na po tayo kasi baka para na tayo si Haring Saul. Amen? Tandaan po natin, God never promotes us until He proves us. Lahat po yan. Tinawag, nilangisan si Haring Saul, pero may testing. Amen? Ang pagtawag sa atin ng Panginoon, idadaan niya muna tayo sa testing. At bago niya tayo i-promote, kailangan ma-prove niya muna yung ating calling. Yung faith po natin. Amen? Every minister must guard against operating in their talents, gifts, abilities, instead of total reliance on the Spirit of God. No? Baka mamaya, talento ko na. Baka isipin mo, kung wala naman ako, hindi naman nila kaya. Hindi maganda ang tunog. Hindi magkakaroon ng magandang practice. Kung wala naman ako, o si Pastor Aliel, o lahat ng pastors, hindi naman magiging magandang service. Amen? Naalala niyo po ba yung shinare ni Pastor Aliel dati? Nakalimutan ko kung sino pong minister yon. Pero, invited siya sa isang event. Parang crusade yun. Natandaan ko lang po yung impact kasi. Pero nung araw na yun, hindi siya dumating. Hindi siya dumating. Reynard Bongi. Yan. Hindi siya dumating. Pero niremind sa kanya ng Lord na kahit wala ka, kikilos pa rin ako. Amen? So tayo po, kahit wala tayo, God can still operate. Amen. God can still do things. Kahit wala tayo, kahit wala yung talento natin, kahit wala yung galing natin, kahit wala tayo dito sa unahan, God can still save lives, God can still change lives, and God can still do miracle. So, sa bawat pagkakataon na binibigay sa atin, huwag tayo yung magningning. Huwag tayong gumawa ng revolto natin na i-honor natin ang ating mga sarili. Huwag tayong gumawa ng sariling hukbo natin tapos magkukos tayo ng division. Amen? Don't ever think you are irreplaceable in God's eyes. Ano nangyari? Yung mantle, yung crown ni Haring Saul na ipasa kanino? Chapter 13 pa lang, binalaan na. Meron nang inanoint na isa pa ang Panginoon. No? Huwag nating isipin yon na hindi tayo pwedeng palitan. Totoo, pag na-appoint ka, mahirap talagang pababain ka. Amen? Pero, ang Diyos mismo gagawa ng paraan. Hindi ka niya tatantanan hanggang sa ikaw mismo, magkaroon ka ng conviction na hindi mo na kayang i-commit ang sarili mo, hindi mo na ginagawa yung tamang paglilingkod sa Kanya. Siya mismo ang gagawa ng paraan para ikaw mismo ay umalis. Dahil hindi ka na nagiging blessing. Amen? Masyado na pong naging believe si Haring Saul sa kanyang sarili. Umasa na siya sa sarili niyang kakayanan. Natandaan din po natin yung babala ni Moses sa Deuteronomy chapter 8. Sabi niya, when you have eaten and are satisfied, praise the Lord your God for the good land He has given you. Be careful that you do not forget the Lord your God. 5 chapters later, nakalimot na si Saul. Babalato ni Moses sa mga Israelita as they enter the promised land. Madalas po, ang mga tao, ang mga anak ng Diyos, nananalangin, Lord, bigyan mo lang ako ng sasakyan. Kahit
Gaano pa kalayo yan? Pupunta ako sa mission. Nung dati pa, nasa Palota pa, mag-i-enroll ako sa Bible school. No? Napuno ng trabaho dahil may sasakyan. Hindi mo ba? Be careful that you do not forget the Lord your God. Pag nakarating ka na sa promised land, wag mong kalimutan ang promiser. The God who promised. The God who took you out of Egypt. Wag mong kalimutan. Amen? Failing to observe His commands, His laws, and His decrees that I am giving you this day. Amen? Lagi pong may paalala. Ilang beses na pinaalalahanan. Amen? Pero ang nangyari po, nakalimot. In-honor niya ang kanyang sarili instead na in-honor niya ang God. No? Sa ating pong kahinaan, sa ating kalakasan, sa ating kakulangan, sa ating abundance, hindi po natin dapat kalimutan ng Panginoon. Huwag mong angkinin ang kaluwalhatian, huwag mong kalimutan ang Diyos sa panahon ng pagpapala, kung papaano mo siyang hinanap sa panahon ng pangailangan, ganun din ang paghahanap mo sa Kanya sa panahon na sasagot niya ng panalangin mo. Amen. Amen? Huwag mong kalimutan ang Diyos. Humility. Napaka-importante po niyan sa harap ng ating Panginoon. Huwag po dumating sa atin na tayo magkaroon ng self-confident. Sarili na natin ang naitataas natin. Next slide. Lack of repentance. Chapter 15, verse 20 to 21, tas bababa po ng 24. But I did obey the Lord, Saul said. I went on the mission the Lord assigned me. I completely destroyed the Amalekites and brought back Agag, their king. The soldiers took sheep and cattle from the plunder, the best of what was devoted to God, in order to sacrifice them to the Lord your God at Gilgal. Then Saul said to Samuel, I have sinned. I violated the Lord's command and your instructions. I was afraid of the men, and so I gave in to them. Nanisip pa. Natakot kasi ako sa kanila kaya sinunod ko na lang sila. Remember the golden calf? Aaron, compromising spirit. Na-pressure kasi ako sa mga pinamumunuan ko Diba? Itago na lang daw namin yung matatabang baka, pwede pang pagkakitaan. Diba? Pwede pang kainin, pwede pang litsunin. Diba? King Agag at saka yung mga cattle na yan represents, ang sabi ko kanina, a foothold of the enemy. Kaya ang sabi, total destroy. Pero dito, instead na siya'y magsisi, gaya ni David, di ba? Sabi niya, restore unto me the joy of my salvation. Create in me a clean heart. Yun ang pagkakaiba niya kay King Saul. Parehas hindi perfect, parehas nagkamali, pero si King David, nung siya'y nirebuke na ni Prophet Nathan, nagkaroon siya ng pagsisisi. Hindi siya na nag-excuse, kasi naman kasi naman Ganun po ba tayo? Kasi naman ang babagal nila, tuloy ako lagi sa church. Kasi naman daming dahilan, ang daming excuse, fear of people instead of God, that led him to pointing fingers to others. Tinuro mo na ng tinuro, ikaw ang tama. Yung iba, tinuro mo ng tinuro. Pero sabi, ilan yung fingers na nakapoint sa atin pag tumuturo tayo? 4. Di po ba? Mas marami. Si King Saul, hindi niya kinuha yung responsibility sa kanyang pagkakamali. Instead, ginastify niya. Kasi sinave namin to para maialay, para i-sacrifice. Ginawa pang holy. Ginawa pang spiritual. Hindi na lang ako sisimba kasi may pupuntahan ako doon, share ko sila doon. Amen? Let us not over-spiritualize and make an excuse. Let us be responsible. Alam ng Diyos ang ating puso. Ayaw rin po ng Panginoon ng people pleaser. We live for an audience of one. Ang Panginoon lang. Yan, may timer ako. Nasaan ba si Pastor? We live for an audience of one. Hindi naman po sasabihin kung kaawahin natin yung mga kaano natin kasi dapat nga natin silang mahalin. Pero kung alam mo, ikaw, kayo ng Diyos, alam ng Diyos ang puso mo,
na sinusunod mo siya at ayaw pa rin sa'yo ng mga tao, wala ka na magagawa doon. Diba? Anong gagawin natin parang si Aaron umakyat lang saglit si Moses para manalangin? Pagbalik niya, ayan, sige, ipunin natin yung mga ginto natin. Gusto namin ng Diyos na nakikita. Gusto namin ng Diyos na kumikinang. Gusto namin ng Diyos na nahahawakan. Na-pressure na. At sinunod niya, hindi yung leadership niya, siya yung officer in charge doon kundi yung mga sinasabi ng tao. Hello? Hello, leaders? Amen. Amen? Not everybody will like you. Given na po yun. But as long as tama ka, tama ang puso mo sa Panginoon, wala kang dapat i-explain o patunayan sa iba. Nakikita ng Diyos ang ating mga puso. Pero hindi naman po tayo, kasi ganito ganyan. Siyempre, meron rin pong ethics. Tamang pagsasabi, tamang timing, tamang pagpipigil ng salita. Amen? Hindi po lahat ng tamay sasabihin. Hahanap tayo ng timing, hihingi tayo ng wisdom sa Lord. Yan ang topic ng mga kababaihan. Wow ka ba? Amen. Point number 5. Jealousy and envy. When the men were returning home after David had killed the Philistine, the women came out from all the towns of Israel to meet King Saul with singing and dancing, ayan na, with joyful songs and with timbrels and lyres. As they danced, they sang, Saul has slain his thousands, and David his tens of thousands. Mapangkot yatong mga babae ito Saul was very angry. This refrain displeased him greatly. They have credited David with tens of thousands, he thought, but with me only thousands. What more can he get but the kingdom? Yan. Jealousy at envy, magkapatid po yan. Kung seloso ka, kung pinagpapala, kung binibless yung kapwa natin, yung kapatiran natin sa kanyang ministry, mas, Rico. mas pinagpapala yung ministry niya, mas marami nang umaattend, nag-flourish, etc. Pero nakakaramdam ka na ng pagngingit-ngit, gaya ni King Saul. Hindi siya natuwa diba? Pero a real spiritual leader, a real spiritual mentor, natutuwa sa nangyayaring growth ng kanyang mini-mentor. Amen? Kasi, yung na-achieve niya, merit mo yun Kasi ikaw ang nagturo sa kanya. Glory to God. Amen? Pero kung ikaw dumating na sa puso mo, mas magaling siya sa akin. Dapat gumawa ako ng paraan. Yung style niya, dapat malagpasan ko yun. Amen? Nakakatakot kasi si King Saul, nireject siya ng Panginoon. Saul was not happy that the people are pleased with David. He was furious. Saul considered David an enemy. Kaya maraming beses, pinana niya si David. Buti na lang nakakailag si David Hanggang nagtago si David. Pero alam niyo po ba, 2 beses binigyan ng pagkakataon na si David, mapatay niya si King Saul. Anong ginawa niya? Ini-spare niya, di ba? Sabi niya, I will never allow myself to touch the anointed one. You, my Lord, the anointed of the King. Amen? Kaya, kung tayo na may mentor, natuturuan at pakiramdam natin, mas magaling na tayo sa nagme-mentor sa atin, ipacheck rin natin ang ating mga puso. Amen? Salamat sa Panginoon sa wisdom. Pero, huwag natin kalimutan yung respect and honor. Wala pong perfect na leader. Walang perfect na pastor. Walang perfect na spiritual mentor. Kung nagkakamali, i-rebuke in private. Rebuke with grace and love in private. Hindi yung ipapahiya mo ang maling spelling, mali ang pronunciation, etc. Rebuke in private with love. Kasi yan ang nagturo sa'yo. Yan ang naggabay sa'yo. Yan ang iyong Elijah. Amen?
There is danger in comparison. Pag tumarating na po sa atin, ayoko nga siyang turuan. Kasi mas gagaling siya kaysa sa akin. Kailangan nga natin ng maraming ma-disciple. Kasi ang sabi sa atin ng Panginoon, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kung kikimkimin lang natin, yung blessing na tanggap natin, yung talent na meron tayo, hindi natin share, hindi na tayo magagamit ng Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian. Philippians 2, verse 3 to 4, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interest, but each of you to the interest of the others. Amen? Selfless, no? Gaya ng ating Panginoong Jesus. Hinugasan niya pa nga yung mga paa ng kanyang mga disipulo. Ito si King Saul, pinana si David nung kinantahan ng mga natakot siya. Gaya ng nangyari kay Jesus, no? Bakit pa siya dumating sa pinadakip? Natakot yung mga Pharisees, yung mga Sadducees, yung Roman Empire. Nako, sinusunod na siya ng mga tao. Nako, humaling na yung mga tao sa kanya. Baka siya na yung sundin. Naging threat yung presence ni Jesus sa kanila. Malalaman natin that God is prospering our ministry kung nagiging threat ito sa ibang tao. Sana, wag sa kapwa natin naman ng palataya. Amen? Proverbs 27:17, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Diba? Minsan, ako wala po akong hasaan, pero yung dalawang kutsilyo, pinagaganyan ko siya. Nasa-sharpen, nahahasa, tumutulis ulit yung yung paghiwa ko ng kutsilyo. Ganun po tayo. Magpapalakasan tayo ng loob. Hindi tayo nagingit-ngit. Pag pinagpapala yung ating kapatid, hindi tayo naiinggit. Amen po ba? Sabi po ng amo ko, may patay na po siya, hindi ko malimutan to, una mica e quella vera quando giuisce, quando sei felice o quando hai avuto successo nella vita. Non quella che piange quando sei triste, perché è più facile fingere la tristezza che la felicità. Ang totoong kaibigan daw po is yung kayang mag-rejoice with you when you are reaching your success. Rather than umiyak. Kasi, para sa kanya po ito umiyak kasi madali lang daw pong pikiin. Ang makadalamhati, makiiyak sa iyo, pero dietro dite, natutuwa ka pala kasi bumabagsak na. So, be careful po tayo with jealousy and envy. Amen? Huwag po tayong matakot na i-disciple, to teach, to mentor ang ating kapwa. Amen? So, be like David, hindi gaya ni King Saul. Pang-anim, ano pong ginawa ni Saul para mawala ang kanyang anointing? Consulted a medium spiritista. Pagalawin mong baso. Diba? Tatandaan ko po, wala naman dito ang nanay ko. Nung maliit pa po ako, lalo na pag brown out, kuha yung nanay ko, tsaka mga tiyahin ko, kartolina, drawing ng maraming bilog, letter, baso, mandila. Tapos tatawagin na nila yung mga patay. Lord, salamat po nakakilala ko. Kundi baka gano'n na rin yung ko. Di po ba? Salamat sa Panginoon dahil sa wisdom niya, nalaman natin na hindi po pala dapat tayo nagko-consult. Meron pa po bang naniniwala dito sa mga gano'n? Horoscope. Zodiac sign. Year of the rat, the snake, the pig, the horse. Year of the horse ngayon, mabilis ang success mo. Kasi mabilis kang tatakbo. Di po ba? Totoo na, kasi siguro ang batayan nila, yung 3 wise men, ang ginamit nilang indication para makaabot kay Jesus ay ang stars. Pero, ginawa na nilang evil yung pagkukonsult sa mga ganito. And yung pagkukonsult sa mga horoscope, zodiac sign, sa spirit of the glass, sa manghuhula, nagkukos na mas nagtitiwala ka na dyan kaysa sa Panginoon.
Sabi po sa chapter 28, he inquired of the Lord, but the Lord did not answer. Nakikipag-usap si Haring Saul sa Diyos, pero hindi sumasagot ang Diyos. Bakit kaya? No? Kahit sa panaginip, sa Urim, or prophets. Saul then said to his attendants, "Find me a woman who is a medium, so I may go and inquire of her." "There is one in Endor," they said. So Saul disguised himself, putting on other clothes, and at night he and 2 men went to the woman. "Consult a spirit for me," he said, "and bring up for me the one I name." Imagine niyo po, si King Saul, siya mismo ang nagbaba ng decree na ipinagbabawal niya yung mga espiritista. No? Makikita po yan natin sa 1 Samuel. Pero, makikita rin po natin sa chapter 28, malapit na po dito siyang mamatay, na, kasi tormented na siya by the spirit, evil spirit na, hindi na siya tinatantanan. Nag-disguise pa siya para lang makapunta doon sa medium, sa espiritista. As if ang Diyos hindi nakikita yung ginagawa niya. Hindi siya naghintay ng sagot mula sa Panginoon, pero alam niya na siya ay, yung kalalagayan niya mali na po. Amen. Even sa chapter 13 pa lang, na para banggang yung kasalanan niya ay nagpatong-patang na. Diba? Nakagawa siya ng mali. Gumagawa siya ng sarili niyang remedy para mapagtakpan yung pagkakamali niya. It was for Saul's rebellious and disobedient spirit that the Lord was silent towards him. Ano bang, siguro sa Lord, ayaw ka na makipag-usap sa iyo. Overtime. Ano ba si Pastor? Overtime na ako. Diba? Ayaw ka na makipag-usap sa iyo. Kaya mo na yan. Ha? Nagmamarunong ka. Pinangunahan mo. Nagtayo ka pa nga ng rebulto sa sarili mo. Diba? Nakakatakot po na hindi na tayo kakausapin ng Lord. Paano na lang tayo magagabayan? Sarili na lang nating pasya, araw-araw. Amen? Don't seek guidance and counsel other than God. Don't even try. Saul played with sin and couldn't find his way out. Hindi na siya makalabas. Kasi nalukmok na siya sa patong-patong na ginawa niyang mali. Naalala niyo po ba si Gideon? Diba si Gideon, manghilig din niyang humingi ng signs? Stop looking for signs. No? Stop looking for signs on someone else or somewhere else. Balik tayo sa salita ng Diyos. No? Hindi na tayo para tanungin ano ba ang swerteng numero ko, itataya ko sa loto. Amen? Relate. Relate. Lakas ng I pray. Alam niyo po ba, ang Diyos, gusto niya tayong to have an abundant life. Pero each one of us, we have our own pace. Huwag nating madaliin ang pagyaman. Amen. Amen. Huwag nating gawing umagang gabi. Ang sabi po ng salita ng Diyos, kahit na magdamag pa tayong magtrabaho, kung hindi natin kasama ang Panginoon, useless. Remember, si Peter, magdamag siyang ng isda, walang nahuli to think that he was a professional fisherman. The next morning, nakasalubong niya si Jesus. Anong sabi ng Lord? No? Ihagis mo ang iyong lambat. And true enough, paghagis niya, hindi sapat sa isang bangka na meron sila. Tinawag niya pa yung bangka ni Zebedee para mailagay lahat ng isda. Amen. Pagpapalain po tayo ng Diyos ayon sa time niya, ayon sa kaparaanan niya. Amen. So matulog po tayo at magpahinga. Don't talk to dead people. Hindi natin ipinapanalangin ang patay. At hindi rin tayo nananalangin sa patay. Gabayan niyo po kami. Patay na nga po. And I will not say sorry about this. Last point. Pride. Saul said to his armor-bearer, "Draw your sword and run me through, or these are uncircumcised fellows will come and run me through and abuse me." But his armor-bearer was terrified and would not do it. So Saul took his own sword and fell on it.
Anong dahilan ng pagkamatay ni Saul? Suicide? Sinaksak niya na ang kanyang sarili. Sa Tagalog, kesa yung mga hindi tuling yun ang pumatay sa akin, kesa sa kanila ako bumagsak, papatayin ko lang ang sarili ko. That is pride. Amen? His pride, mali yung spelling ko dyan. His pride led him to suicide. He preferred to kill himself rather than being killed by the enemy. Ako na lang ang papatay sa sarili ko kaysa malaglag ako sa kamay nila. Pride is generally depicted as destructive sin. No? Yung naging conscious ka na sa kalalagayan mo na mali ka, and yet pinipigilan mo sarili mong humingi ng tawad. No? Na mag-repent sa harap ng Panginoon. Pride yan. O kahit dun sa tao na nagawan mo ng mali, thinking na, okay naman na kami. Pride yan. Amen? Huwag mong abusuhin ang kabaitan ng kapatid mo, ng kapatiran mo, ng kapwa mo. Amen? Yes. Yes, laging nauunawaan, magmahalan, may forgiveness, pero dapat isinasantabi rin po natin ang ating pride. Pride leads to destruction. A proud attitude brings ruin. Proverbs 16:18. Kaya may mga tao, parang kahit hindi nagtrabaho, pagod na pagod. Diba? Kasi ba? Kasi, diba? Yung pride mo, nangunguna na, mas malaki pa sa'yo. Judas Iscariot responds to his suicide. Na-torment na po si Judas niyan no? Nanano niya, talaga ba sa silver lang, sa ilang coins lang na ipagpalit ko ang Panginoong Jesus na nag-mentor sa akin ng ilang taon, kasama ako sa inner circle niya, and yet binitray ko siya? Kaya wag na po tayo magtaka na mayroon ding magbe-betray din sa atin. Si Jesus nga, inner circle, family. Amen? Ano yung response ni Judas? Kesa humingi ako ng tawad, kesa magtira pa ako sa harap ni Jesus, papakamatay na lang ako. Iba yung response nilang dalawa ni Peter. Peter had a bad day. Judas had a bad heart. Si Peter, nung na-recognize niya, natandaan yung sinabi ng Lord, pangatlong tilaok ng manok, you will deny me. Bumalik siya sa sarili niyang to his own senses. At nung nakabalik siya, naging mas committed siya sa Panginoon. Ginamit siya ng Lord like Paul. Amen? Kung mauuna po sa atin ang pride, gaya ni Saul at ni Judas, tendency is gagamitin ito ng kaaway to distract us. John 10:10, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Amen. Alam niyo po, ang maganda sa Panginoon, kahit magkamali tayo, sinabi ko po, nagkaroon kami ng ng mga kabataan, na hindi tayo lalayo sa Panginoon kahit magkamali tayo. Alam na yun ng Diyos Alam ng Diyos na hindi tayo perfect. Yes, sabi ng Lord, be holy for I am holy. Pero alam din niya, on one point or another of our life, we will fail Him. Pero even if we fail Him, hindi po para tayong tumalikod sa Diyos, kundi humarap tayo sa Panginoon, magsisi tayo, gaya ng pagsisisi po ni Haring David. Nagkasala ako, Lord, create in me a clean heart and renew a right spirit within me. Amen? Hindi nawala yung salvation niya. Ang nawala yung joy niya sa kanyang salvation. Yung unang pag-ibig, natandaan niyo sa amin ni Pastora Gigi. Amen? Hindi, naniwala po ako na hindi po aksidente. Keep your fire burning. Things that kill your fire. Ito po ang kailangan ng ating iglesia ngayon. Amen? Kung ayaw po natin na mamatay ang apoy, kung ayaw po natin na mawala ang ating anointing, atin pong patuloy na ingatan ito. Nagkamali po ba ang Diyos?
Next slide. Nagkamali po ang Diyos. Nagkamali po ba ang Diyos sa pagpili kay Haring Saul? No. Si Haring Saul po ang nagkamali. Hindi nagkakamali ang Diyos kasi He is an omniscient God. Alam niya. Pero ang maganda, binigyan niya ng pagkakataon si Haring Saul many times. At ang bawat isa sa atin, binibigyan niya rin po tayo ng pagkakataon. Ay, alam kong mafe-fail ako ni Florence. Alam kong mafe-fail ako ni Glenn. Alam kong mafe-fail ako ng bawat isa sa inyo. But still, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Amen? Dahil gusto ng Diyos magamit niya tayo sa kanyang kaharian. Ephesians 4:1, I therefore, a prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called. Amen? Yung pagkakatawag sa atin ng Panginoon, hindi yun para maglakad tayo na parang tayo maging bida, kundi para maging karapat-dapat tayo, Lord. Ako sa tingin ko, Lord, sabi ko kay Pastora, parang hindi po. Gusto ko lang naman maging teacher, Christian education. Hindi ko po naman sinasabi na, ay, hindi karapat-dapat pala. Hindi po ganun. Ibig ko sabihin, sa tingin natin talaga, minsan talagang hindi tayo karapat-dapat, pero ang Lord tumatawag siya ng mga hindi equipped, tumatawag siya ng hindi magagaling, tinawag niya si Matthew, the tax collector, tinawag niya si Judas, na alam niyang ibibetray siya, tinawag niya si Peter, na alam niyang iti-deny siya. Amen? Yung mga imperfect people, i-equip ng Lord kung ikaw tutugon ka sa Kanya. Pero habang tayo tumutugon sa Panginoon, magpahubog tayo sa Panginoon. Huwag tayo magmalaki sa Kanya. Huwag nating hayaan na yung paglalangis ng Panginoon ay unti-unting matuyo. Gaya ng 10 virgins. Diba? Hindi sila handa. Wala silang enough na langis na baon. Gusto po natin na sa pagbabalik ng Panginoon, madatnan niya tayo na nag-uumapaw pa rin yung paglalangis niya sa atin. Philippians 2:12, therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your salvation with fear and trembling. Amen. Alagaan natin. Huwag tayong abusado. Amen. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon, pero huwag natin sayangin yung pagkakataon na binibigay sa atin ng Panginoon. Amen. Gusto tayong magamit ng Diyos. Kaya hindi po nagkamali ang Panginoon. Hindi siya nagkamali sa pagpili kay Haring Saul. Tayo ang nagkakamali sa ating pagtugon sa ating Panginoon. Sa maraming pagkakataon na binibigay sa atin ng Diyos, kahit na madalas tinatalikuran natin siya, o naghahanap tayo ng mga Diyos-Diyosan. Amen? Gumagawa tayo ng sarili nating kaparaanan. Nauubos yung langis dahil sa mga gantong ginagawa natin. And today, as we celebrate po yung triumphal entrance ng ating Panginoon sa Jerusalem, may we remember also na yung pagpasok pa lang natin, yung pagtugon pa lang natin sa ating Panginoong Hesus sa kanyang pagkakatawag sa atin, we are already on the winning side. Kaya yung victory ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, wag po nating sayangin. Yung pagkakabubo ng kanyang banal na dugo, wag nating sayangin. Lahat po tayo, hindi po tayo, kung saan naman, hindi tayo bulletproof. Pwede tayong maging impatient, maubos ang ating pasensya. Pwede tayong mag-obey, kalahati lang, unfinished business. Pwede mawala yung ating humility, no? Halimbawa, narating na natin yung rurok ng ating sa ministry. Nandiyan na, halimbawa, nirebuke tayo, imbis na tayo humingi ng tawad, aminin natin yung mali natin, hihingi pa tayo ng maraming excuse, ipopoint pa natin yung iba, kasi siya eh. At nandiyan na magseselos tayo, maiinggit tayo sa success ng iba, ng ginagawa ng Diyos sa ministry ng iba. Ingatan ng Panginoon ang ating mga buhay. Ingatan ng Diyos ang ating paglilingkod sa Kanya. Dahil ayaw natin na mawala ang ating anointing. Gaya ng nangyari kay King Saul. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Humihingi po kami, Ama, ng kapatawaran. O Diyos, kung meron po kaming nagawa
na mga bagay na gaya po ng ginawa ni Haring Saul, gaya po ng ginawa ng mga Israelita. Mas pinili po nilang magtatag ng hari, O Lord God, dito sa mundong ito. Pero kami po, Panginoon, gaya po ng awit, O Diyos, amin pong bibigkasin na Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang hari ng mga hari. Ikaw lamang ang aming luluwalhatiin, Panginoon, sapagkat sapat-sapat po ang iyong biyaya at katapatan sa amin, O Diyos. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon kami tumatalikod, nakakalimot sa iyo, nagyayabang kami, Panginoon. Lord, nais po namin ang kaluwalhatian na ipara sa iyo lamang, O Diyos. Kaya sa bawat isa na naririto ngayon, dalahin ko, Panginoon, patuloy na katukin mo po ang aming puso, O Diyos. Alagaan po namin ang aming pananampalataya. Alagaan po namin ang aming kaligtasan. Huwag po namin sayangin ang banal na dugo na nabupo sa krus ng Kalbaryo, na siyang nagbigay sa amin ng kalayaan sa mga kasalanan, hindi po kalayaan para gumawa kami ng kasalanan. Salamat po, Ama. Salamat po sa pag-ibig mo sa amin, O Diyos. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka namin, dinadakila. Ito po ang aking sawat na namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Pastor.